Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Tornados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat na naipasa sa mga sinuunang maestro na ating ngayong binabaybay at kasama na rin ang ating mga personal na karanasan upang makapagbahagi sa pangkalahatan. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming pasalamat sa araw na ito, sa bawat sandaling ito na pinagkaloob niyo sa amin. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa oras at panahon na binibigay mo sa akin upang makapagbahagi ako muli sa pangkalahatan at hindi niyo po ako pinababayaan. Gayon din po ang aking mga pamilya, mga membro ng pamilya, aking minamahal sa buhay. At sana po Panginoon na bigyan niyo po ako ng kalakasan ng sa aking physical, spiritual at mental, ngayon din po sa emotional upang ako po ay makapagpatuloy sa aking mga gawain at mas mapahaba pa ang mga aralin na aming tatalakayin sa mga patungkol sa mga estudyante, mga nais mag-aral. At sana po ay muli po dinadalangin ko na proteksyonan niyo rin po ang mga estudyante at ang kanilang mga pamilya para sa ganun ay makapagpatuloy din po sila at wag silang panghinaan o mawalan ng loob o mawalan sila ng interes sa pag-aaral sapagkat napakalaking bagay o halaga ng mga ganitong aralin upang taglayin din nila ang mga bawat bahagi ng mga karunungang lihim na ito para sa kanilang pagmimisyon, para malaman kung ano ang purpose nila sa buhay, sa kanilang buhay. At lahat po ng anumang matututunan namin ay bigyan niyo po sana kami ng kaliwanagan sa aming pag-iisip, maging mas mapalawak pa sana namin ang aming mga kakayahan at upang makatulong sa kapwa sa pangkalahatan, sa pagbabahagi na walang hinihinging kapalit na bagay. Ang lahat po ng oras na ito at bawat sandali ay tinataas namin sa inyo po at pinagpapasalamat namin po sa inyo, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa inyong walang kapantay na pangalan at walang bahid dungis na pangalan at walang kapantay na kapangyarihan. Yan naman po, Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Una sa lahat, binabati ko ang mga Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados. Shoutout sa inyong lahat. Sa mga silent listeners, sa mga subscribers, sa mga solid supporters, sa lahat-lahat, Spiritual Warriors Group, Batch 1, Batch 2, at sa mga susunod pa, Batch 3, at sa mga susunod pang batch. At salamat kasi tinanggap nyo ang inyong misyon. At salamat din dahil tumugon kayo sa pinakamahalagang pagtawag o tumugon kayo sa pagtawag sa inyo sa pinakamahalagang misyon sa inyong buhay. At alam ko, bagamat ang iba sa inyo ay medyo hindi pa aware o maraming katanungan sa inyong isip, unti-unti ay binubuksan natin yan. Pag-aaralan natin, hihimay-himayin natin ang bawat topic o bagay na dapat nating malaman para sa pangkalahatan. At hinihikayat ko rin ang iba na wag din masyadong magmadali. Kapag magmamadali ka, sabi nga nila, ang tumatakbo ng matulin kapag natinik ay malalim. Nais ko rin ipaintindi sa inyo na ang pakikipag-spiritual combate ay hindi birong bagay na kailangan na mas kumpleto ka. Bagamat nakapagbahagi tayo, sabi ko nga, ng mga aralin sa mga unang bahagi ng ating pag-aaral, yan ay unang bahagi pa lamang. Marami pa tayong dapat akyatin, mas matataas na level. Huwag muna natin tangkain na pasukin ang isang bagay na hindi natin kayang panindigan o hayang hawakan hanggang sa uli. Dahil lang hindi natin alam ang mga makakalaban din. So mas mabuti pang magpalakas, maghanda. At kung sakali man gaganap kayo, hindi naman sa sinasabi kong lilimitahan ang ating sarili. Ano lang, yung depende sa kapasidad lang ng ating kakayahan. Naintindihan ko na ang Panginoon Diyos Ama ay nakaalalay sa atin din at mga gabay. Ngunit ang ating spiritual na kakayahan at lakas ng ating katawan ay hindi rin nangangahulugan na naka-alinsunod o naka-ayon sa pag-aaral sa mataas na level din kung ang makaharap natin ay matataas na level din ng kakayahan ng mga kalaban din. Mainam na para sa akin is magpalakas muna tayo ng husto, aralin anong dapat nating aralin pa na mga kakulangan sa atin
Dahil wala pa tayo sa kalahati ng pag-aaral sa ating karunungang lihim ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Para sa kalaman ng iba, meron ko ibabahagi sa inyo na isang bagay na dapat nyo ring malaman sa pangkalahatan na dapat kong i-share sa inyo ito. Ito ay patungkol sa mga gabay. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang topic na ito, kaya ako binuksan ang topic na ito upang malaman nyo ang patungkol sa mga gabay. Ano nga ba ang gabay? Kapag sinabing gabay, ito ay isang uri ng mga elemento o espiritong gabay na may kakayahan din, may lakas at pwersang taglay na hindi matatawaran na nagmumula sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kung ihahambing natin o papasukin natin ang Sator Coronados, may makikita kayo dyan ng mga basag ng Sator na may mga kanya-kanyang pangalan. At mayroong bisa yung mga yan na ating minamantrahan. Ngayon, yan ay mga individual din na mga gabay na may kakayahan at may kakayahan at persang taglay na kayang tumulong sa atin lalo na sa pakikipag-spiritual kombate at sa mga spiritual na gawain o gamutan. Para sa kalaman yung lahat, hindi na ako i-share ko sa inyo tong bagay na to. Ako ay may personal na gabay na dalawa. Para sa kalaman ng lahat na para malaman nyo lang din. Hindi ito sasabihin sa inyo upang magyabang o kung ano man. Hindi, walang ganun. Upang masundan nyo lang ang mga bagay-bagay para malaman nyo lang. Ngayon, ang mga gabay na ito ay pinagkaloob sa akin. Ngunit mahabang kwento bago ko natanggap yon mga yan. At siguro sa mga susunod na panahon, kung may pagkakataon ako na may share ko sa inyo yung pangyayari na yun, may mangyayari din yan. Magtatakda lang, ipapaalam ko muna yan sa aking mga gabay kung sila ipapayag o hindi. Ngayon, para sa akin, meron akong espesyal na gabay, lalaki kong kasama. Ito ay dalawang mandirigmang anghel na talagang lagi kong kasama yan, na sabi ko nga, ipaglalaban ko ng patayan yung dalawa na yan. Na yan ay kadikit sa aking katauhan. At lagi ko silang kasama kahit saan ako magpunta. Kahit saan ako, sinong haharapin ko, sino man, lagi kong kasama yung mga yan. At para sa kaalaman ng lahat, napakahalaga ng mga gabay para sa atin. Mahalaga na malaman nyo rin ang kanilang pangalan. Para sa akin, sagrado ang kanilang pangalan, kaya hindi ko pwedeng i-share sa pangkalahatan ang kanilang pangalan. Ako at ang mga gabay ko lang ang nakakaalam. Hindi ko pwedeng ibulgar, o itong pangalan nito, ganito, hindi ganun. Meron akong sinusunod na alinsunod na bilang respeto at paggalang din sa kanilang mga banal na katauhan. At hindi ko dapat i-disclose yung mga ganung bagay. Ang i-disclose ko lang sa inyo ay yung mga bagay patungkol sa mga gabay para mas maintindihan nyo. Ngayon, para sa kalaman ng lahat guys, mahalaga ang pagkakaroon ng gabay ng bawat isa. Bagamat meron tayong mga gabay, ayon din sa mga meron tayong mga parang may mga guardian angels tayo, simula nung pinanganak tayo, kung naman. Bakit bukod pa doon, meron tayong mga personal na gabay na darating sa atin yan kung kayo ay nag-aaral ng spiritual. May pagkakataon na darating sa inyo yung mga gabay na makakatulong sa inyo. At minsan mangungusap yan sa panaginip, sa paraan na hindi nyo inaasahan, darating yung mga yan. Minsan yung iba may malalakas ang kanilang ikatlong mata, nakikita nila yung kanilang mga gabay, nakakausap din nila. Para sa akin, sa aking karanasan at sa aking personal na paglalahad, ang mga gabay ko ay nangungusap yan sa akin sa panaginip. At nangungusap din sila sa akin minsan kapag ako ay naglalakad o ako naman ay nasa isang lugar, magbibigay ng mensahe yan sa akin. Not intentionally na word na magmimensahe, pero meron silang senyales na ipaparamdam sa akin na may something approaching. Ganun ang katangian ng aking mga gabay. At ang mga gabay ko naman ay kapag meron sumusobra ako sa isang bagay, halimbawa nagkakamali ako kung naman, katulad minsan sa live, nung nakaraan nag-live ako, medyo sobra yung aking sinasabi na sobrang pagre-reveal ng pangkalahatan, ayaw nila yung ganun. Para sa kanila, huwag masyadong i-bulgar ang lahat o i-reveal ang lahat. Dahil hindi rin alam kung sino ang mga nakakaharap na tao, maaring may nanonood sa atin na hindi natin kapanalig, kung wala sa panig ng pwersa ng liwanag, nag-aabang sa atin kung ano yung dapat na i-disclose at kukuha sila ng pointers para yun ang gamitin din sa'yo para sa kalaman ng iba. Ngayon, kapag ang mga tao nag-aaral ng spiritual na karunungan, para sa mga baguhan pala, mga estudyante, dapat yung malaman ang pag-aalaga
sa inyong mga gabay. Bukod sa mga gabay ng Sator Coronados, matanggap nyo man ang inyong spiritual na katangay-tanging mga gabay na talagang kayo ipipiliin nila. Kasi ang mga gabay yan, sila rin ang pipili sa inyo, guys. Hindi yung pwede na, ito, kukunin ko to. Akin ka. Ako sundin mo, hindi ganun. May mga sarili ring kaisipan niya mga yan, may sarili ring pagpapasya yan at makatarungan ang kanilang pagpapasya para sa kaalaman ng iba. Hindi yan mamimili dahil inendorso ka ng iba. Katulad na lang din sa ibang mga bagay. Ako kasi, para sa pangkalatan, sinabi ko sa inyo simula sa umpisa, ako ay walang hawak na medalyon sa aking katawan. Ngunit may gabay ako. Para sa iba naman na may mga medalyon, na may mga hawak din, may mga gabay din yung mga yan na nakapaloob sa kanilang mga medalyon. Para sa kaalaman ng lahat. Ngunit, yung mga gabay na yan, nire-respeto rin ng may-ari yan, ng may hawak yan. May mga alituntunin din sinusunod ang may mga hawak ng mga tao na yan, na may tangan ng mga kanyang uri ng bagay na pang-spiritual. Tulad ng medalyon, panyo, kung ano man, sing-sing. Kasi maraming paraan o maraming bagay na hindi hayag sa pangkalatan na dapat ding ipaliwanag. May mga taong meron silang gabay na nakapaloob sa medalyon. May tao naman na meron siyang gabay na nakapaloob sa sing-sing. May tao naman na meron siyang gabay na nakapaloob naman sa panyo, sa papel o sa anumang bagay na meron sila. Sa balat ng hayop, may mga ganun. O basta sa kahit anong paraan na nakalagay doon o nakasilid doon o nakapaloob doon yung gabay. Ngayon may mga alituntunin sinusunod. Para sa kaalaman ng lahat, itong pag-aalaga ng mga gabay ay dapat ituturing mo silang ikaw at sila ay iisa. Ang pakikipag-ugnayan mo sa gabay ay ituturing mong ikaw at sila ay iisa upang kikilalanin ka nila at mas mamahalin ka rin ng iyong mga gabay. Sa paraang didepensa mo rin sila at pangangalagaan mo sila, hindi yung aasa ka lagi sa mga gabay mo, hindi ganoon. Wag yung gagawin na iaano nyo na lang lagi sa mga gabay, hindi ganoon. Para sa kaalaman ng iba, ang mga gabay ay inaalagaan din yan. Katulad din ng ating sarili. Kumakain din niya mga yan at binibigyan din sila ng importansya. May mga nagtatanong sa akin, mga ibang estudyante, Maestro, paano ba ang pagtawag sa mga gabay? Paano ba? May special akong pagtawag sa aking mga gabay na hindi ko nire-reveal sa pangkalatan dahil ang mga gabay ko lang at ako ang nakakaalam ng pagtawag na yun. Pero para sa inyo, kung gusto nyo tawagin ang inyong mga gabay, nasa sa inyo yan. Kung paano paraan sila magsasabi rin at may chance na mangungusap yan sa inyong panaginip. Pwede nyo kausapin ng personal lang na magsalita kayo na tinatawag nyo ang inyong gabay o kung ano man, kung malaman nyo ang kanilang mga pangalan. Ako kasi meron akong espesyal na panawag sa aking mga gabay na ako lang at ang mga gabay ko nakakaalam. At alam ko ang pangalan nila ng dalawang aking personal na gabay. Para sa kaalaman ng lahat, balik tayo doon sa sinasabi na pag-aalaga sa mga gabay. Katulad ng tao natin, katulad natin, sa pag-aalaga natin sa ating sarili, hindi naman yung literal na pag-aalaga na maliligo o kung ano man, hindi ganun. Pinapakain din ng mga gabay, inaalagaan, pinapakain sa way na ng dasal, pinapakain ng katulad ng pang-araw-araw nating gawain na sila ay bibigyan din natin ng importansya. Dahil mahalaga sila. Sila ang pinakamahalagang bagay na ating kailangan din taglayin sa pangkalahatan. Pero bago yun, ang pinaka-importante sa lahat, syempre, ang Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Iko-correct ko lang yung sinabi ko kanina, yung ganoon. Ang pinakamahalaga ay ang Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula din ang kanilang kapangyarihan. Nagkataon lang na ang mga gabay ay mga espiritong gabay na may kakayahan at lakas at puwersang taglay na nagmumula sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. At ikaw ang magiging instrumento upang tumulong sa pangkalahatan. Tandaan nyo guys, tayo ay tao lang at ang mga espiritual na gabay ay ibang level ang kanilang katayuan sa mundo at ibang level ang kanilang kakayahan kumpara sa atin na mortal lamang. Doon tayo kukonek sa kanila at ang pagkapangyarihan ng Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat ay dadaloy mula sa kanila at ipapasa sa atin yung mga ganung bagay. At hindi rektang ibibigay sa'yo. Hindi ganun. Kaya nga mayroong mga gabay na tinatawag.
Doon padadaanin ng mga, saka tayo ay instrumento lamang. Hindi natin pag-aari ang anumang kapangyarihan ay pagkakalob sa atin. Ito ay hiram lamang. Tayo ay nagiging instrumento lamang sa paraan upang makatulong sa ating kapwa, mga panggamot, makatulong sa paraan na pangkalahatan pa, makapagbigay ng payo sa iba. Hindi lang naman ito tungkol sa gamutan o kung ano man. Minsan, mararamdaman mo, nagpapayo ka sa ibang tao, binibigyan ka rin ng tulong ng mga gabay mo upang mas palawakin ang iyong isip, mas palinawin ang iyong isip, upang mabigyan mo ng gabay, maging gabay ka rin sa mga immortal na tao na mag-isip ng pagiging miserable sa buhay, na may pag-asa pa, na huwag mawala ng pag-asa kahit sa ganitong sitwasyon na meron tayo ngayon, na nasa gitna tayo ng pinakamahirap na sitwasyon sa ngayon. Nagiging isa tayong uri ng mortal din na nagiging tagapagpayo sa pangkalahatan, na makatulong tayo sa mga kapwa natin tao. Ngayon, para sa akin, ako naman, mag-share ako sa inyo, ang mga gabay ko ay kasama yan na pinapakain ko yan. Bago ako kumain, kasama yan sa mga tinatawag ko yung mga yan. At nag-aalay ako ng panalangin para sa kanila tuwing Biyernes. At kasama rin sa aking pagpuputir, pondo at bakod. Kasama yan. Ngayon, bilang karagdagan, katulad ng mga ibinahagi na rin ng mga sinaunang mga tao o kung ano man. May nagtanong din sa akin na isang estudyante pa, Maestro, sabi nila sa akin, katulad po ng mga medalyon o kung ano man, mga sagradong bagay, ang mga gabay din po ba ay nanghihina yan? Nanghihina rin ang mga gabay at namamatay din ang mga gabay. Sa paraang bakit? Ilalahad ko yung bagay na yan. Ang gabay ay nanghihina at nawawala ng buhay ang mga yan kapag hindi mo napapakain yan ng karampatang dasal para sa kanila, at bukod pa doon, hindi mo na sila nabibigyan ng importansya. Parang sa tao lang din yan eh. Hindi mo pinakain o hindi mo pinakain yung isang mawawala ng lakas at pwersang taglayan. Sapagkat sa kanila ka nagmumula kumukuha, yung humingi ng tulong para sa yung panggagamot sa tao, marapat lamang lang din na pangalagaan mo sila, paspalakasin mo sila, bigyan mo sila ng proper na pangangalaga. At ano ang mga bagay-bagay, isang tanong din, ano ang mga bagay-bagay na nakakapanghina sa mga gabay? Okay, yan, i-open up ko rin yan. Una ay ang, para sa ito, sarili ko lang opinion to, sarili kong experience din to. Kapag ang isang bagay ay pinasok mo, katulad ang mga banal na uri ng mga elemento espiritual, ipapasok mo sa maruruming bagay yan, katulad ng maruruming lugar, nanghihina yung mga yan, manghihina sila. Sapagkat sila ay hindi angkop sa ganung mga lugar. Katulad ng mga bahay aliwan, bahay sugalan. Dadalhin mo yung gabay mo sa mga ganung bagay, dahil nagbumula sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Yung mga gamit, yung mga banal na mga bagay na hawak mo, na nakapaloob doon yung mga gabay. Hindi ba kalapastanganan na dadalhin mo yan sa bahay aliwan, dadalhin mo yan sa bahay sugalan, sa mga kung anong lugar, at sa mga bahay palikuran. Ewan ko lang sa iba, pero ito sarili kong opinion to, kasi ako, nire-respeto ko ang aking mga gabay at natural lamang na magpasintabi ako sa kanila. Mahalaga na malaman nyo rin na bilang respeto nila sa iyo, bilang tao, bilang respeto mo rin sa kanila bilang mga espiritual na mga gabay, marapat lamang na isa-isang tabi mo yung mga bagay na huwag mo silang isasama sa ganung mga bagay. O kung ano man, halimbawa, magsasabi ka, papasok ka sa isang lugar na yun, o maiwan na muna kayo sa labas, huwag kayong sasama sa lugar na to, dahil hindi angkop para sa inyo to. Kasi ako ganun ako eh. Siyempre ako, para sa kaalaman ng lahat, ako yung nagtitinda. Minsan ako yung naglalako ng mga pagkain. Hindi maiiwasan na may encounter ako na lugar na hindi naman karapat-dapat. O ako yung nagtitinda ng aking mga paninda, like pagkain, o kung ano man na pwedeng kutkutin. So ako bilang pasintabi o bilang respeto sa aking mga gabay ay hindi ko sila sinasama sa aking mga lugar na mga ganun na mas ikahihina nila. At bilang parang kabastos-bastos yung ganung bagay. Dahil ang mga gabay ay mga banal na elemento yan, mga banal na entity yan. Na hindi mo dapat na sinasalaula o binababoy o binabastos sila sa paraan na dadalhin mo sila sa mga lugar na hindi kaaya-aya.
At syempre, sa mga katulad may mga asawa naman o kung ano man, may mga kapartner o may mga kasama sa buhay, mahalaga din na malaman nyo na ang mga gabay, kapag dumating kayo sa punto na matutulog kayo o may part na siyempre meron kayong pamilya, may asawa kayo, hindi naman tayo magpapaka ano sa mga bagay. Ito ay normal lamang. Kung kayo makikipagtalik o makikipagnig sa inyong may bahay o may asawa nyo, mainam na ay i-ano nyo yan, ihiwalay nyo sila sa paraan na itabi nyo muna. Bago kayo matulog, itabi nyo. Pero nakabantay lang yung mga yan. Hindi nang pwede, nasa kwarto, nandoon din yung mga yan. Parang, kasama sila nagbabantay, nandun sila nanonood din. Hindi ganun. Dapat igalang nyo, irespeto nyo rin sila. Dahil nakabantay yung mga yan. All the time, ang mga gabay kasi kahit saan ka magpunta, nandiyan yan. Lalo na rin sa palikuran, sasama yan. Kahit saan ka magpunta, sasama yan eh. Hindi pa pwede na iiwanan mo yan. Pero kung makikiusap ka, o halimbawa may time na gabi, bago ka matulog, tatabi mo lang sila sa isang lugar, yung gamit mo, o dyan muna kayo. At syempre, alam nyo naman, may personal kang buhay bilang asawa rin, na mayroon din kang tungkulin na dapat mong gampanan. Sabi ko nga, pag-aaral ng karunungang lihim, may personal pa rin kayong buhay. Huwag nyong i-isolate ang sarili nyo. May pamilya kayo, may anak kayo na dapat alagaan, meron kayong may asawa kayo na dapat yung pangalagaan din at mahalin at ibigay ang atensyon din sa inyong pamilya. Huwag niyong iisipin na iikot lang ang buhay niyo sa panggagamot, iikot lang ang buhay niyo sa mga gabay. Walang ganun. Normal na buhay pa rin. Dahil kaya nga ang iba nawawala. Kaya dapat baguhin yan ang kaisipan na yan. Gusto kong ipaalam sa inyo lahat na dapat baguhin ang kaisipan na yan. Dahil dyan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa, nagkakahiwalay o kung ano man. Dahil na-isolate na lang yung kaisipan ng isang nag-aaral ng karunungang lihim sa bagay na hanggang doon lang siya. Nakalimutan na yung kanyang pamilya, nakalimutan na yung kanyang pagmamahal sa kanyang asawa, nakalimutan na yung kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak, which is maling-mali. Hindi nyo dapat gagawin yung mga ganung bagay. Kaya para sa lahat, ito ay magsilbi ng bukas na kaisipan sa pangkalahatan na dapat yung malaman na bagamat nag-aaral ka ng karunungang lihim o sa mga ganyang bagay, wag mong i-isolate ang sarili mo. Wag mong ilalayo yung sarili mo sa pamilya mo. Mas maganda nga kung ang pamilya mo rin is supportive sa'yo. Pero kung hindi man sila supportive, nasa sa inyong pag-uusap na lang din yan kung paano mo i-approach sa asawa mo, sa misis mo. Pero hindi mo naman kailangan i-share agad lalo sa mga bata pa na wala pang knowledge sa mga ganyang bagay. Ay, kung hindi naman din dapat na isama mo sila sa ganung bagay. Sabi nga nila, may takdang panahon. Lahat ng bagay ay may tamang panahon, may tamang pagkakataon. Kaya para sa kalaman ng iba, yun yung mga points na dapat yung malaman na unang-una, sabi ko nga, i-recall natin, ang mga gabay ay dapat inalagaan din yan, nire-respeto at pinangangalagaan, minamahal tulad ng sariling ating buhay din. Dahil ikaw at siya, upang maging kabahagi mo ang iyong gabay, para sa kalaman ng lahat, ikaw at sila ay dapat magiging isa. Lalo sa pakikipag-spiritual combate. Dahil kasabay mo kung ikaw ay mapipinsala, sila rin ay mapipinsala. Kasabay mo kung sila ay mawawala ka, mawawala din sila. Kaya para sa kalaman ng lahat, napakahalaga na yung ugnayan mo sa iyong gabay at ikaw ay napaka matinding bagay o pinaka-importanting bagay din na talagang ikaw at sila ay konektado. Siyempre, una sa lahat ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon ang pinakauna sa lahat. Ang mga gabay ay katulong lang din natin yan. Pero irerespeto mo yan. At ituturing mo na ikaw at sila ay isa. Para maging malinaw sa lahat. Yung pangalawa naman, sabi, kung paano mangusap ang mga gabay. Nangungusap yan sa panaginip, sa pangkalahatan. Magbibigay ng mensahe sa inyo yan na hindi nyo inaasahan. Minsan sa paraan na tatapikin ka o kung ano man. Pag meron kang maling nagagawa o kung ano man, magbibigay sa inyo ng babala yan. At mararamdaman mo rin kung nanghihina ang iyong mga gabay. Kasi kapag nanghihina yung mga gabay, ikaw rin, ang katawan mo rin ay manghihina. May chance na manghihina ka rin, makakaramdam ka ng pagkahapo, makakaramdam ka ng panghihina sa iyong katawan o may masakit sa iyong katawan. Nangangahulugan din yun na ang gabay mo ay nanghihina rin. Tapos i-recall mo sa sarili mo, saan ba ako nagpunta? May pinuntahan ba ako? Ay, nga pala, nadala ko yung gabay ko sa ganitong lugar. Which is mali. Which is hindi tama. Maaaring sa iba, meron silang ibang pananaw.
Pero ako, respeto lang din sa iba na may sarili kanya-kanyang pananaw. Kung kaya nilang dalhin ang kanilang mga gabay sa mga bahay aliwan, kaya nilang dalhin ang kanilang mga gabay para sa mga bahay sugalan, kung kaya nilang dalhin ang kanilang mga gabay para sa palikuran o sa banyo kung sila ay dudumi, wala akong wala akong kaso doon. Sarili nilang pananaw 'yon. Pero para sa akin, hangga't maaari ayaw ko sa sarili ko, hindi ko dadalhin yan. Ang mga gabay ko ay hindi ko hangga't maaari sinasabihan ko yan kung sakaling hindi may pagkakataon na hindi inaasahan na ako yung nagtitinda o kung naman mapupunta ako sa ganung lugar, nagpapaalam ako sa mga gabay, o dito muna kayo. Huwag kayong papasok sa lugar na yun, hindi kaya yun. Antayin nyo lang ako dito sa labas, babalik ako agad. Ganun ang pakikitungo ko sa kanila. Kinakausap ko sila sa parang sa isip ko, hindi sa salita na pag-iisip o sa salita lang na ibubuka ko ang aking bibig. Baka mamaya sabihin ng ibang tao, may makarinig sa'yo, may makakita sa'yo, sabihin, nasisiraan na yata ito. Nagsasalita na mag-isa. Hindi ganun. Kakausapin mo yan sa parang sa isip mo lamang. Naririnig ka ng mga yan, maririnig ka ng mga yan. At ang mga gabay para sa kaalaman ng lahat, hindi ka lulubayan yan. Sasamahan ka yan, kahit saan ka magpunta. Kaya nga sabi ko nga, mahalaga na irespeto mo rin. Hindi man sasadya, dahil lagi mong kasama yung mga yan, pupunta ka sa isang lugar, masasama at mahihilat, mahahatak mo yan kung saan ka pupunta. Kaya mahalaga na malaman ng mga nag-aaral sa karunungang lihim, yung mga bagay na yan, na dapat na ipaintindi rin sa inyo. Respeto lang din sa iba, sa kanilang kaisipan, kung anong kanilang pananaw sa buhay, kung kaya nilang dalhin, sabi ko nga, kung kaya nilang tiisin o dalhin ng kanilang mga gamit habang sila ay nig sa kanilang may bahay o sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, nasa sa inyo yan. Kaya lang ako, respeto ko, nire-respeto ko mga gabay. Kung may gagawin tayong mga ganyang bagay, isa-isang tabi nyo muna sila, paalam ka. Diyan muna kayo ha, at ako'y matutulog muna. At siyempre, alam nyo naman, kasama ang aking may bahay, ang aking misis, o kung naman, o may gagawin kang bagay, huwag mo isasama yan. Parang manunood yan sa'yo, anong ginagawa mo dun? Hindi ka kalaswa-laswa sa kanilang paningin yun. Para malaman nyo lang, yan ay real talk talaga. At gusto ko ipantindi sa pangkalahatan. Kung sino man ang may ibang kaisipan, nasa sa inyo yan. Pero para sa akin, mas mahalaga na irerespeto mo ang iyong mga gabay. Dahil yan ay mga sagrado yung mga yan. Hindi yan katulad natin ng mortal na manood ka dyan. Walang ganun. Punta ka dyan, sama ka sa bahay sugalan, bahay kung anumang mga lugar na hindi kaayaya, hindi ganun. Kaya para sa malaman nyo lahat yung mga bagay na yan. At makita nyo na isinishare natin yan. Kailangan ma-share natin sa pangkalahatan yan. Dahil ang pag-aaral ng karunungang lihim ay napakalawak yan. Mabuti na rin na nalalaman nyo yung mga bagay na ganyan. Mga bagay-bagay na dapat yung malaman. Para kung sakali man na dumating sa inyo, o magpasakamay nyo yung mga gabay, makausap nyo yan, makasama nyo, o para sa may mga gamit na rin. Dahil para sa kalaman ng iba, may mga nagbe-message din sa akin, may nagko-comment sa akin. Yung iba kasi may mga hawak na medalyon, may mga hawak na mga banal na mga gamit. Nice din nilang malaman kung paano nila alagaan ang kanilang mga gamit. Yun ay isang points na dapat nyo rin malaman na ang mga gamit, mga banal na gamit, hindi mo dapat idinadala kung saan-saan. Maaaring ay iba siguro may sarili silang pananaw na kaya nilang dalhin sa ganun. Pero wala na ako dun. Ang sa akin lang, yung sarili kong opinion lang at sarili kong karanasan. At mararamdaman nyo na kapag nanghihina ang inyong mga gabay, idinala nyo sila sa isang lugar, kayo rin ay manghihina. Kasi nakadikit ang spiritual na lakas nyo ay nakadikit sa kanila. At merong nag-uugnay sa inyo na isang bagay. Para sa akin kasi, ako at ang mga gabay ko ay iisa. Yun ang pananaw ko sa sarili ko. Ang mga gabay ko at ako ay iisa. Hindi ko sila pwedeng pabayaan katulad ng aking sariling buhay. Kung ako'y mawawala sa mundo, mamamatay ako, o may mangyayari sa akin, ganun din ang mangyayari sa kanila. Lahat naman ng tao mawawala sa mundo sa pagdating ng takdang panahon. Sabi ko nga, mahalaga na irespeto nyo rin sila. At ibahagi nyo rin yung mga bagay na na nais nyong gawin sa kanila, na sa paraan na humihingi rin kayo ng dispensa o pasensya o ng pasintabi para sa kanila upang malaman din nila ang kanilang importansya. At para sa kalaman din na lahat, inaalaga niyan, pinapakain din yan mga yan, at minamahal din sila katulad ng inyong sariling buhay. Sapagkat sila ang magiging kasama nyo, lagi nyong kasama yan mga yan, hanggang sa inyong pagmimisyon. At kahit saan kayo magpunta, didepensahan kayo niyan, hindi kayo pababayaan yan.
Meron akong ikwento sa inyo sa mga susunod na pangyayari o nangyari din talaga. Talagang real talk lang na nangyari na nagawang depensahan ako ng mga gabay. Sa paraan na hindi spiritual combate, iba ang ugali ng mga gabay kapag talagang ikaw ay tinuturing nila na ikaw at sila ay isa. Hindi ka pababayaan yan. Kahit saan ka magmuta, maglakad ka man dyan o kung ano man, hindi nila papabayaan na masaktan ka. Kahit sa lahat ng pagkakataon, anumang mangyayari sa'yo, not in a single scratch o kung ano man, talagang sila ang unang-una magiging depensa mo. Hindi papayag yung mga yan. Dahil pag pinayagan nila na masaktan ka, masasaktan din sila. Kaya siyempre, ikaw at sila ay isa. Sana may napulot sana ang mga estudyante ngayon sa aking ibinahagi sa ngayon. At magsilbi sana itong karagdagan sa inyong kaalaman. At para sa mga taong nagtatanong sa akin, mga estudyante rin, maging pasensyoso muna at maging mahinahon sa lahat ng bagay at bukod doon. At marami pa tayong dapat malaman. Wag din magmadali ang iba sapagkat hindi natin alam ang mga kahinat ng ating mga aksyon. Hindi ito isang bagay na minamadali. Dapat ay babaybayin natin yan unti-unti. Huwag tayong magmadali na manggamot ng pangkalahatan maramihan o agad, huwag ganun. Subukin nyo muna sa paunti-unti sa inyong paggalap sa inyong misyon. Huwag yung pepersahin ng inyong sarili dahil may tendency na kapag pinersa nyo yung sarili baka mapahamak kayo. Mahirap. Yun lamang po sa ngayon at para sa kaalaman ng lahat, sana magisilbi itong aral para sa pangkalahatan at ako pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Nagpapasalamat sa inyo at sa lahat ng mga solid supporters, mga solid subscribers. Shoutout sa inyo lahat at hanggang sa muli po at maraming salamat po.